Guys, for today's video, gusto kong balikan itong na-review na nating online lending app na mako-consider ko talaga based on the features na parang legit talaga siya. And hindi talaga kasi siya parang yung online lending app na sinasabi nila 2 months or 3 months pero 7 days lang. Malayong-malayo siya doon. Hindi siya nabibigyan talaga ng highlight, pero kung titingnan mo yung benefits is malapit kanila Bilis, malapit kay Atome, kay GCash, kay Maya. So, ito yung gusto kong pag-usapan natin para naman makita nyo yung isa sa pinakamagandang benefit nito, which is the 0% interest. Samahan nyo ako, pag-usapan ulit natin si Credivo, CPAC, and let's discuss coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new to my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na ng videos and playlist na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Okay, Credivo is, bago lang siya Last 3 months ago lang yata to. But matagal na siyang nag-ooperate or matagal na siyang may license. But parang nag-streamline lang siya just this year, 2025. If you want to know how to create an account or even the details of Credivo, please head over to this video. Didiscuss ko dyan yung documentary details, etc. But for today's video, I wanted to highlight yung mga benefits talaga ni Credivo and compare them with Atome and Bilis. Okay, first things first, si Credivo ay 0% interest. Yan. So, katulad siya ni Atome na may Pay QR, katulad siya ni Bilis na Pay with QR din. And even si Salmon Credit, meron din siyang Pay QR. So, comparing itong tatlo, si Credivo, si Atome, and si Bilis, etong tatlong to ay merong offer na 0% interest. So, as in, wala kang babayaran. Yun nga lang, kung yan ang i-avail nyo, si Atome, si Bilis, sila yung may mas okay na platform because wala silang service fee kapag gumamit ka ng PayQR. Ito naman, si Credivo, merong 1% na i-charge sa'yo as service fee. So, parang technically, hindi siya 0% kasi merong processing fee involved. However, yung 1% na yun, napaka-baba. Okay, si Credivo, meron din siyang cash loan. Yung tipong yung credit limit mo with Credivo ay pwede mo ring ma-encash, magawang cash. However, merong percentage lang na pwede mong i-cash out. Sa first cash out mo, it's 50% of their credit line na binigay sa'yo, and then succeeding ay 80% na. So, for example, in this scenario, which is 4,000 ang aking credit line with Credivo, ang maka-cash out ko dyan dahil hindi ko pa naman siya na-cash out is 2,000 pesos, which is 50%. Kung i-compare natin with Atome Credit, yung Atome Credit is hindi natin siya ma-encash or magagawang cash legally or officially. There are workarounds that you can do to encash yung Atome Credit nyo, which you can just look here na lang sa video na yan. Pero again, hindi siya official way. Hindi katulad ni Credivo na pwede mong gamitin yung credit limit mo na maging cash. Same din yan ni Bilis na yung credit limit mo, pwede mo siyang i-cash loan. Since na-identify na natin na si Bilis ang pwede nating ipag-comparean kay Credivo in terms of cash loan, kamusta naman po ang interest? Kay Credivo po, itong 2,000 pesos na meron ako ay pwede siyang kunin in 3 months. Sa 3 months, sabi dito sa app ay 3.99%. But siguro this is monthly add-on interest lang. Pero kapag calculate po natin itong monthly amortization niya na 783.79 times 3, that's 2,351.37. I-divide po natin yan sa 2,000. Nasa 17.56% po ang interest sa loob ng 3 buwan divided by 3. Lumalabas po na ang interest po niya ay 5.85 or 5.86%. Kung i-calculate po natin ang APR niyan, i-multiply natin sa 12, lumalabas na 70% po ang APR ng cash loan ni Credivo. Kung compare natin to kay Bilis po, sa 2,000, meron po tayong installment amount na 760. So, 760 times 3 divided by 2,000, ayan po, nasa 14% po ang interest sa 3 buwan. I-divide po natin yan by 3, 4.66 or 4.67% ang monthly. Multiply po natin to by 12, nasa 0.56 lang po ang interest rate ni Bilis. So, clearly, mas mababa po ang interest rate na pinapataw ni Bilis in terms of cash loan.
However, itong si Credivo naman po, mas mababa po ang interest niyan kay Maya Easy Credit. Kasi si Maya Easy Credit medyo nasa mataas nasa 7% up to 11% ang interest ng Maya Easy Credit. Between the two, at maliit lang naman yung amount na available sa inyo, mas okay na po gamitin si Credivo. And sabi ko nga po, si Credivo pwede na siyang isama dito kanila Atome, Bilis. Kasi nga, even si Salmon at 9%. Ito po, si Credivo 0% kapag PQR and gagamitin and babayaran mo within one billing cycle. Tapos kung cash loan naman, nasa around 70% per annum lang, which is almost the same. Like si Atome, 6% yung cash loan niya, even yung installment niya sa Atome Credit. So, i-multiply mo yon. So, around 72%. O, diba? Ang pinaka ma-highlight ko dito is definitely mas mababa siya sa mga online lending apps. Online lending apps with the likes of OneHand, Mabilis Cash, Tala, yan. Etong mga to is 180% per annum or basically 15% per month. O, yung 15% na per month na yan, i-compare nyo dito with Credivo na nasa 5 point something or even 6%. Kung meron kayong Credivo, mas okay gamitin si Credivo versus sa mga Ola na OneHand, Mabilis Cash, Tala, mas okay si Credivo. But don't get me wrong guys, I am not sponsored by Credivo. Wala po kaming sinign na agreement or even hindi ko po sila nakakausap. It's just that mas nakikita kong beneficial siya sa atin dahil sa 0% interest niya. Lalo na kung binayaran mo yan within one cycle, yung kahit sabihin natin 1% lang because of the service charge, pwedeng-pwede na. Kesa naman umutang ako kay OneHand na ang laki ng interest, or kay Mabilis Cash, or kay Tala, or even sa mga online lending apps pa na 7 days lang, di ba? Ito 3 months. Though guys, I have to also say this para maging cautious kayo. Hindi basta-basta rin ang approval na binibigay ni Credivo. Medyo choosy rin si Credivo in approving those na nag-a-apply sa kanya. Kaya feeling ko mas maraming feedback ng nade-decline talaga. So, your mileage may vary. Pwedeng iba't iba tayo ng experience because iba't iba din naman ang credit score natin or credit history natin. Pangalawa is, meron akong nabasang feedback na nag-fail daw si Credivo in scan to pay with SM. Isa lang naman yung nakita ko pero it's something to be aware of na may ganung klaseng issue. It may be isolated but yeah, ingat na lang din, make sure na maayos yung internet connection natin para hindi nagkakaroon ng problema. Lalo na kapag nag-scan to pay tayo. Yeah, that's it. Basically, ako, I am happy to use Credivo kung may mapaggagamitan ako na tipong wala akong available na cash or yung credit card hindi available sa akin. Credivo is one option na pwedeng gamitin. Siguro, kung ililista ko siya, Bilis, Atome, and then ito, Credivo. Yung Salmon kasi talaga for me, medyo mataas ang interest. And even Maya Easy Credit. For our question of the day, usually naman po na pag nag-a-apply tayo ng loan, may talagang na-approve and may nare-reject. Ang question ko po is, kapag ba na-reject ka, syempre masakit sa pakiramdam mo. However, meron po ba kayong mga hunches or iniisip ng mga dahilan kung bakit po kayo na-decline or na-reject sa application nyo? Or iniisip nyo lang po na yung lending app na yan, auto-reject naman yan? Let me know po sa comment section sa baba at may chance po kayo manalo ng 1,000 pesos for our weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Joan Navasca at Joan Navasca 3349. Sabi niya, pa-shoutout po Kuya Pat, silent viewer here. Ayan, at Joanna Navasca 3349 or Joan Navasca, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for watching and supporting my videos. Maraming salamat po. I hope you like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mag-receive ka ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto, and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!